Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin itong issue ng Ponzi scheme kung saan ikinokonekta nito nila Atty. Libayan na si Rapi Tulfo ay may kinalaman doon sa Ponzi scheme ng One-Up Super Breakthrough Enterprises. Ngayon po, naglabas na po ng statement si Atty. Garrett kung saan sinabi nga niya na produkto lang ang ini-endorse dito ni Rapi Tulfo. Pero bago natin simulan yung topic na to, baka hindi pa kayo naka-subscribe sa channel na to, pakipindot na yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. So, tuloy na po natin. Ngayon, dahil nga naglabas na si Atty. Garrett ng statement na produkto lang naman yung kailang ini-endorse. Ito, wala itong pinagkaiba sa mga artista na nag-endorse din ng product. Ngayon, kung yung kumpanyang humahawak ba dun sa produktong in-endorse ng isang artista, kasangkot na kaagad ba yung artista? Di ba hindi? Yung produkto lang ang kanyang ini-endorse. Ngayon, may nagsasabi na kaparehas daw ito ng sitwasyon doon kay Ricardo Cepeda. Doon magkaiba po. Kasi kay Ricardo Cepeda, part siya ng company base dun sa balita. Part siya ng company pero ang nakatoka sa kanya is mag-endorse ng product. So doon pinakikilala siya as part ng company daw. Kaya siya yung mga hinabol nung mga biktima ng scam na yon kasi nga nakikita siya on public. Ngayon yung mga kasama niyang mga business partner niya dun sa kumpanya yun tatago na. So siya yung pinaka napuruhan. So dito kay Rapi Tulfo, malino na malinaw, sinabi naman ni Atty. Garrett na product lang yung ni-endorse. So ito, panoorin po natin kung paano baluktutin nito ni Atty. Libayan yung pagiging brand ambassador. Kasi doon niya pinupuruan ngayon si Rapi Tulfo dahil sa brand ambassador daw siya nitong Ponzi scheme ng One-Up Super Breakthrough Enterprises. At yan, paano natin masasagot yan? A-attend tayo sa isang business orientation ng One-Up Worldwide. Power! 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 A-attend tayo. Mga kabatas natin, Okay, sige. A-attend tayo ng business orientation nila. Ngayon, mga kabatas natin, papakita ko rin sa inyo kung saan pa nabanggit yung pangalan ni Tulfo dito. Para kompleto na tayo. And then we can proceed to the next one. Okay? In a post last August, on the One-Up Facebook page, Senator Rafi Tulfo is shown with One-Up parent Super Breakthrough Enterprises President Julius Alan. Pinost daw yung picture na yon August. August po. Nangyari po yung yung cease and desist order is December. So doon makikita nyo pa lang na hindi talaga konektado si Rapi Tulfo. Kasi ang binigyan lang ng cease and desist order ng SEC is yung kumpanya mismo. Hindi naman si Rapi Tulfo yung binigyan ng cease and desist order. Magkaiba po yun. Kumpanya po ang binigyan ng cease and desist order. Ayon po sa Daily Tribune. Pero ito, hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung Daily Tribune lang ang naglalabas ng ganitong balita? Bakit sa mainstream media hindi ito nilalabas? Gaya ng iniiyak-iyak nito ni Atty. Libayan nung nakaraan, nung unang lumabas to, nung nilabas to ni Kamatis, kayo. Ba na umiiyak-iyak siya na bakit daw hindi ito kinakagat ng mainstream media. Ako, ang hula ko lang naman yan, bakit dito kinakagat ng mainstream media? Dahil nga ampaw. Malabnaw po ang issue. Kasi nga, unang-una, endorser lang naman si Rapi Tulfo at hindi siya part ng company. Diba? Kasi kung ito part ng company, si Rapi Tulfo, malamang kinuha na to ng mainstream media. So dahil nga malabnaw, ampaw yung issue, hindi kinagat ng mainstream media. Kaya sa Atty. Libayan, umiiyak na parang feeling niya, pinapaboran nitong mainstream media. Alam niyo naman, kapag pumabor kay Rapi Tulfo yung
pagkakataon, ayaw ni Atty. Libayan yun. Kailangan si Rapi Tulfo pukpukin kapag sa kanya yung issue. Nolasco with both endorsing a product of the company. Okay. Nolasco named Senator Raffy Tulfo as one-up endorser. Kaya nga mga kabatas natin, si Malinaw. One-up endorser. Diba? One-up endorser. Doon medyo malabo pa kasi hindi nilagay yung product. Ang nagsulat noon yung Daily Tribune. Kaya nga 'di ba, nag-ano si Attorney Garrett na kakasuhan niya yung editor kasi nga doon pa lang malisyoso dahil hindi sinama yung one-up product endorser. Ang nilagay lang is one-up endorser. So doon makikita nyo at may twist na kagad yung yung balita. Attorney Tungol, kakasuhan na daw nila itong Daily Tribune. Kinukuha na yung pangalan ng mga editors. Mamaya yon, mga kabatas natin. Okay? Mamaya yon. So, punta na tayo, mga kabatas natin, sa ating destinasyon. A-attend tayo sa isang business orientation ng OneUp. Okay. Okay, mga kabatas natin. Immediately, mga kabatas natin, pag nakita nyo itong business orientation na ito, mga kabatas natin, anong nakabalandar sa mukha nyo? The founder, di ba, pinapakita nila yung mga slideshow nila. Yan, ganyan. Ganyan sila. Ito, video to from OneUp Worldwide, mga kabatas natin. Hindi ko kilala kung sino ito, pero I'm sure mas marunong siya sa OneUp kesa sa akin. I'm sure mas marunong siya sa participation ni Raffy Tulfo tungkol sa akin. Mas mukha nga siyang abogado kaysa sa akin Nakasalam. Yun lang. Kung mas mukha siyang abogado, yun lang ang labanan doon. Pero, siyempre, ito sa business orientation nito, it's normal. Kasi ako naka-attend na rin ako ng ganyang mga business orientation. It's normal, pinapakita nila kung sino yung mga product endorser nila. Para patotohanan yung kailang mga produkto is effective, very reliable, tsaka kinukonsumo ng maraming tao. Ganun naman talaga Kaya ang kukuha ka ng endorser, siyempre yung sikat. Diba? So, kailangan naman kumuha ka ng endorser na hindi naman sikat. So, paano mabibili yung product mo? Kaya very normal lang yung ganyan na kinukuha nila tapos pinapakita sa kanilang business orientation kung sino-sino yung kanilang mga product endorser. Ngayon, ibang usapan, pag pinakita na yung company chart kung saan makikita doon kung sino yung presidente, sino CEO, vice president, ibang usapan yon. Pero kung ipinapakita lang naman kung sino yung mga endorser, it's normal. Nakasuit? Come on, guys! Tulfonatics! You better believe this guy. Mga Tulfonatics, kung hindi kayo naniniwala sa akin, parang awa nyo na. Maniwala kayo sa lalaking ito. Bakit? Mas maporma siya sa akin. Ibig sabihin mo, pag maporma, kailangan paniwalaan kagad. Alam niyo, maraming mga mapoporma na mga manloloko. Napapansin niyo ba yon? Karamihan sa mga nanloloko ngayon is mapoporma. Kasi nga, pinapakita nila na sila dissenting tao. Diba? Iba nga nagpapanggap pang abogado para lang makuha yung respeto. Pero yung iba, na wala pang ang title, mas respeto. Yung ibang gumagamit ng attorney o ng ibang profesyon, doon nila kinukuha yung kanilang respeto. Yung gusto nilang makuha ang respeto, naaayon dun sa kanilang name tag. So, doon, ako wala naman akong problema dun sa mga talagang nakuha degree. Pero kalimitan sa mga nanloloko, gumagamit ng dissenting panunoot. Di ba? Minsan nga, may title holder pa di ba? Ginagamit nila yung, kumbaga, nag-iimbento sila ng titulo sa sarili nila para makakuha sila ng respeto. Hindi ko naman pwedeng sabihin mas gwapo siya sa akin. Magagalit si Attorney Bagalong dyan. I'll let you be the judge. Okay? Pero ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong maniwala sa akin. Sa pagkakataong ito, walang problema. Pero, at sino naman maniniwala sa inyo tungkol kay Raffy Tulfo sa mga pinasasabi nyo?
umpisang-umpisa pa lang, sa iyo pa lang, halatang binabahira mo na kaagad ng dungis yung pagkatao ni Rapi Tulfo. So, paano mo mapipersang mapaniwala yung mga tao sa iyo? Kung sa sarili mo pa lang, alam mo ng puro paninira yung ginagawa mo. Sa itsura niya. Sa itsura nito. Sa tingin nyo, itsura niya pa lang marami na siyang naipanalong kaso. Pakinggan natin siya. At kung ano yung i-present niya. Okay? Let's go. May papakilala po ako sa inyo. Ops! Oh no! Masyadong ito si attorney, no? Bagay maging komedyante, wala pa eh. Alam nyo, seryoso yung ito, napapansin ko na. Every time na kay Rapi Tulfo yung issue, hindi na sila seryoso kung totoo o hindi eh. Papansin nyo ba yun? Parang sa kanila, once merong issue kay Rapi Tulfo, pinagkakatuwaan na lang nila. Hindi to serious matter na sa kanila. Ang importante sa kanila is masira lang yung reputasyon ni Rapi Tulfo. Pansinin nyo, di ba? Tutuloy natin to. This is the beginning of the end. May ipapakilala po ako sa inyo. Yes, please, sir. Pakilala niyo po sa amin kung sino yan. Please, sir. Power! 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 Meet Sino yung lumabas sa picture, mga kabatas natin? Si Rapi Tulfo at si Nolasco. So, yan yung binabala nila. Kung titingnan nyo, may hawak na produkto si Rapi Tulfo dyan. So, tumutugma sa sinabi ni Atty. Garrett na ang kanilang partisipasyon lang o yung partisipasyon lang dito ni Rapi Tulfo ay pagiging product endorser lang. Ngayon, ito. May pagkakahalintulad to sa politika. Bakit ko nasabi? Naalala niyo yung kay Pangulong Duterte kung saan di ba parang iniugnay siya sa isang drug lord dahil nakitang magkasama sila sa picture. So same thing din dito. So dahil mayroon silang nakitang picture na magkasama si Rapi Tulfo at yung allegedly Ponzi scam o Ponzi scheme CEO na to, ikinunik kagad nila. Diba? Hindi pa naman nila nakikita kung ano yung kung ano ba yung partisipasyon dito ni Rapi Tulfo. Basta sa kanila, nakita nila may picture, is okay na. Konektado na kagad antimano. Hindi nila alam, merong memorandum of agreement or meron silang kontrata na sinasabi nga product endorser lang dito si Rapi Tulfo. Together again. Power! Yeah! Power! Power! Diyos na buhay reveal. Power! 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 Taob kalaban, endorser si Raprap. Of course! Taob ang kalaban, endorser si Raprap. Oh! Buuin natin yung konteksto. Okay, sige. may papakilala po ako sa inyo. Meet Senator Rapi Tulfo. Nice to meet you, sir. Hindi pa sinasabi kung ano yung partisipasyon ni Rapi Tulfo, inintroduce pa lang. Walang pinagkaiba sa artista. Kapag inintroduce, let's say sabihin natin, isang soft drinks, di ba? Meet our endorser or meet I would like to ganyan, di ba, na parang gusto ko ipakilala sa inyo, ito si, alam mo example lang, ito si Alden Richard, ang ating endorser ng ating sabon. Parehas lang naman dito, di ba? Wow! Nice to meet you, sir. Senator Rapi Tulfo. Nice to meet you. Okay, sir. Thank you for introducing to us Senator Rapi Tulfo. Sino ba siya? Power! Ayan, sino Salamat daw ba? pala kay Teacher Mark. Siya ulit yung nagbigay sa atin nito. Si Teacher Mark na naman daw uli.
yung source ng itong source niya, itong nagbigay sa kanya itong clip na to. Walang kadala-dala tong abogadong to, no. Una yung ibinigay na source na video rin sa kanya ay galing kay Teacher Mark din yun nung 9 months ago pa yun tungkol pa sa taob issue na to na sinabi daw ni Rapi Tulfo na ang taob ay babarilin. Ngayon, ito na naman. Walang kadala-dala tong abogadong to. Panoorin po ninyo. Galing kay Teacher Mark daw to, ha. Panoorin nyo. No? Kinontent din ni Teacher Mark dito. Pag gusto nyo tumingin sa ibang ano. No? Pag gusto nyo tumingin sa ibang anggulo ng pagtakal nitong business orientation na ito, punta kayo doon kay Teacher Mark. Okay? Nakilala na natin si Rafi Tulfo. Siyempre, tayo, bilang mga mangmangmayan. Kasi, bakit ko sinabing mangmangmayan? Kasi nga, si Rafi Tulfo din nagsabi niyan eh. Mahira mo dito ako ng content kay Teacher Mark mamaya. Okay? Papakita ko sa inyo kung bakit mangmangmayan. Okay? Let's go. Si Senator Rafi Tulfo, siya po ay isang brand ambassador and partner of the company. Kaya Ano sabi ni Attorney Garrett? We are only endorsing the product. Quality of the product. Quality of the product. Ano ba sinabi? Brand ambassador and partner. Pero tingnan mo kung paano bibigyan ng kahulugan nito ni Atty. Libayan, ha? Bakit ka ang brand ambassador at partner, Rafi Tulfo? Sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Depende kung sino nakikinig. Kung ina-assume mo na isa sa kanila nagsisinungaling, wala tayong magagawa doon. We need to resolve this. Okay, resolve. Ano pa yung brand ambassador? Tignan natin. Ano ba ibig sabihin? Ayan, ito. Siya na mismo ang kukuha ng definasyon ng brand ambassador. Ewan ko kung si ChatGPT gagamitin niya rito or simpleng mga definition lang. Pero dapat si ChatGPT ang ginamit niya para medyo kumpiyansa siya. So panoorin po ninyo ito, ano ang ano bang ibig sabihin ng brand ambassador? Brand ambassador. Brand ambassador. Meaning, sabi niya, brand ambassador. Basa. Basahin mo, attorney. A person, especially a celebrity, who is paid bayaran. Natural, maniningil ka ng bayad. Mag-e-endorse ka eh. Saan ka nakakita mag-e-endorse ka na walang bayad? Especially kung mga celebrity tao, yung mga public figure. Kala nga namang di maningil ng bayad yan. Ano yan, for free? Diba? Gamit-gamit din ng utak, attorney. To endorse or promote a particular company's products or services. Parang endorser. O, parang endorser daw. So, dahil hindi pumabor sa gusto niya, baliwalaya parang sa kanya, ay, sablay. So, palitan natin. Parang yung brand ambassador, ito gumasa sinasabi ni Atty. Garrett. So, dahil di niya nagustuhan, babanat siya rito, hahanap siya ng pwedeng ibaliktad o gusto niyang maging pabor sa kanya. So, hahanap ulit rito si Torny. For languages. What does a brand ambassador do? Person who represents and advertises a company, supports its offers, and acts as the embodiment of the company's corporate identity through words and actions. Brand ambassadors are experts when it comes to talking about the brand online and offline. Hindi ba ganun yung ginagawa ng mga nag-endorse? So dito, makikita nyo, babaluktutin na naman to ni attorney dahil hindi na naman pumabor sa kanya.
expert. Si Idol. Uy, expert. Nakakahiya naman. Pwede bang kunin siyang expert witness? Pwede. Di ba? Hindi pumabor sa kanya, ginawa at tinwist na lang niya para lang pumabor. So, ibig sabihin doon, good tayo sa pagiging brand ambassador ni Rapi Tulfo, which is walang problema, walang masama sa pagiging brand ambassador, wala yung connection kung paano tumatakbo yung kumpanya o kung paano sila, hindi siya kumbaga parang hindi siya naghihikayat tungkol doon sa investment, wala siyang hinihikayat na bumili kayo, o kung paano ibebenta itong produkto na to. Ang kay Rapi Tulfo lang, yung product lang na patutunayan niya na yung product na yon is effective. Pwede siyang kunin expert witness, pero hindi sa korte. Pwede siyang kunin O ano naman kinalaman ng pagiging witness sa korte sa pagiging brand ambassador ni Rapi Tulfo ng produkto ng OneUp? Anong connect, attorney? expert witness sa business orientation ng OneUp. Gets? O ngayon, mga kapatid. Na-connect. Pinilit i-connect kahit walang connection. Pero sa mga zombie, tuwan-tuwa na yun kasi magaling. Magaling mag-connect itong si Attorney Libayan kahit nasablay na yung kanyang paliwanag o hindi umayon sa kanya yung kanyang paliwanag. So tuloy natin. Brand ambassador and partner. Ito, i-connect niya na yung partner. Ngayon, ito, mga kalodi, ang partner, maraming definition yan. Depende yan kasi kung paano mo gagamitin. Siyempre, kung ikaw nag-endorse ka ng isang product, automatic, partner ka na kung paano pagagandahin yung image ng product. So, siyempre, magtutulungan kayo, partner na kayo. Pero it doesn't mean na partner kayo ng kumpanya. Ibang usapan na yon. Halimbawa, nag-invest ka ng pera, kumuha ka ng stocks, diba? Okay, stocks medyo, ano pa ngayon, medyo hindi pa nga masasabing partner yun kung stock lang. Pero kung kukuha ka ng halimbawa, shares ng kumpanya, hindi stock, parang makikipagsosyo kayo, pinakamagandang example. Kung makikipagsosyo ka na maglalabas ka ng pera, yun, partner ka. Partner ka na ng kumpanya. Ngayon, may mga iba-ibang klase ng partner yan pagdating sa economics eh. Diba, andyan pa nga yung merong industrial partner, meron pa dyan yung, basta medyo malaki kasi ang usapin ng partner eh pagdating sa economics. Pero dito, literal lang na partner dahil nga endorser ka ng product, siyempre, makikipagtulungan ka para gumanda yung image ng product at hindi ng kumpanya. Depende yung, kaya nga meron silang MOA between Rapi Tulfo at dito sa kumpanyang OneUp. Diba? So, pero dito, hahanapan pa rin to ng butas ni Atty. Libayan, ma-connect lang yung pagiging brand ambassador ni Rapi Tulfo na ito'y konektado sa kumpanya. Partner. Tignan natin. Partner. Meaning, company. Company partner na lang pala. Company partner. Meaning, yan. Yan. Oh, ito. A business partner is any entity that you collaborate with on a business-to-business basis. Unlike business affiliates, you do not share control of your website. Ay, hindi website to eh. What Sablay. is partner in a company? The term partner refers to a senior position within a consulting or hindi. Sablay. Ito. So, business part. So dito, ito lang nagpapatunay talagang hindi konektado si Rapi Tulfo at talagang pinipilit lang nila na i-connect si Rapi Tulfo dito sa Ponzi na to. Di ba? Ito lang yung katunayan na ano i-expect nyo pag sila Atty. Libayan na nagpaliwanag na si Rapi Tulfo talaga ipipilit nilang konektado. Diba? Dito kita nyo. Sana gumamit na lang siya ng ChatGPT, baka sakali, ginaya niya dapat si Kamatis, na sana tinype na lang niya kung ano yung mga kailangan niya, baka sumagot pa ng naayon sa kanya, hindi siya napahiya. Dito,
halatang napahiya na siya rito, tumagal siya rito eh. Sa kakahanap ng definition na magkukonek kay Rapi Tulfo at doon sa One App. So, yan lang po mga kalodi. Maraming salamat po.